Napapansin mo ba kung paanong ang mga talulot ng bulaklak ay parang may tiyak na ayos? O kung paanong ang mga buto ng sunflower ay nabubuo sa isang perpektong paikot na padron? Bakit kaya ang mga shell ng kabibe at nautilus ay may mga hugis na tila maingat na sinukat ng kalikasan? Hindi ba't kahanga-hanga na ang mga dahon sa mga halaman ay nakaayos sa paraang hindi nagkakasapawan ng sikat ng araw? Maaari kayang ang mga ito ay hindi lamang karaniwang disenyo, kundi bahagi ng isang mas malalim na matematikal na padron? Sa likod ng mga kaayusang ito ay matatagpuan ang isang kilalang sequence na tinatawag na Fibonacci sequence. Isang padron na nagpapakita kung paanong ang matematika ay likas na nakaukit sa kagandahan ng ating kapaligiran. Tuklasin natin kung ano ang Fibonacci sequence. Ang pangalang Fibonacci ay nagmula sa isang Italianong matematiko na si Leonardo Fibonacci, na ang tunay na pangalan ay Leonardo of Pisa. Siya ay nabuhay noong Middle Ages at kilala sa pagpapakilala ng Indo-Arabic number system sa Europa sa pamamagitan ng kanyang aklat na Liber Abaci na nailathala noong 1202. Ang pangalang Fibonacci ay nangangahulugang anak ni Bonacci mula sa salitang Latin na Filius Bonacci. Sumikat ang pangalang Fibonacci dahil sa isang problemang kanyang inilahad tungkol sa pagdami ng mga kuneho. Sa paglutas sa problemang ito ay nabuo ang kilalang Fibonacci sequence na may padrong 11, 23, 58 at iba pa. Mula noon, ang kanyang pangalan ay naging konektado sa natatanging sequence na ito na hanggang ngayon ay mahalaga sa matematika, agham at pag-aaral ng kalikasan. Ang Fibonacci sequence ay isang mathematical na padron na makikita sa maraming bahagi ng kalikasan. Ito ay binubuo ng mga bilang na ang bawat sumusunod na bilang ay pinagsamang dalawang naunang bilang, tulad ng 11, 23, 58 at iba pa. Makikita ang padrong ito sa mga bulaklak kung saan ang bilang ng mga talulot ay kadalasang sumusunod sa Fibonacci numbers. Halimbawa, ang ilang uri ng lili ay may 3 talulot, habang ang mga daisy at sunflower ay may mga bilang ng spiral na umaayon sa padrong ito. Makikita rin ito sa mga pinecone at pinya na may mga spiral na nakahanay ayon sa Fibonacci sequence. Hindi lamang mga halaman ang may ganitong padron, kundi pati ang ilang mga hayop at nilalang sa dagat. Ang shell ng nautilus ay kilala sa kanyang paikot na hugis na kahalintulad ng Fibonacci spiral. Ang ilang uri ng mga isda, starfish at kabibe ay nagpapakita rin ng simetriya at mga padrong kaugnay ng sequence na ito. Sa mga pukyuta naman, ang bilang ng mga kamag-anak sa kanilang family tree ay may kaugnayan din sa Fibonacci numbers. Dahil dito, mas naiintindihan ng mga siyentipiko kung paanong ang kalikasan ay gumagamit ng matematika sa paglikha ng mga organismo. Maraming benepisyo ang Fibonacci pattern sa kalikasan dahil nakatutulong ito sa mga epesyenteng paglago at pag-aayos ng mga bahagi ng mga nilalang. Sa mga halaman, ang ganitong padron ay nakatutulong upang makakuha ng sapat na sikat ng araw at maayos na pagkakahanay ng mga dahon at buto. Sa mga hayop naman, ang mga spiral at simetriya ay nagbibigay ng mas matibay na estruktura at mas magandang balanse sa kanilang katawan. Dahil sa Fibonacci sequence, nagiging mas organisado, matipid sa espasyo at epektibo ang mga padron sa kalikasan. Sa pagmamasid sa mga mathematical na padron na makikita sa mga halaman, hayop, karagatan at iba't ibang bahagi ng kalikasan, mahirap hindi mapaisip na ang mga ito ay hindi bunga ng pagkakataon lamang. Ang paulit-ulit na paglitaw ng mga sequence at maayos na disenyo ay nagpapakita ng isang malalim na kaayusan at katalinuhang nakapaloob sa paglikha. Ang ganitong pagkakahanay ng mga nilalang ay maaaring maging patunay
na may malayuning pagpaplano at may dakilang may lalang na nagbigay ng balanse, kagandahan at kaayusan sa sanlibutan. Sa bawat spiral ng kabibig, talulot ng bulaklak at padron ng mga dahon ay makikita ang kahanga-hangang tatak ng kapangyarihan at karunungan sa kanyang mga wonders of creations.